Hello, magandang araw mga minamahal naming magulang at mag-aaral. Sa bidyong ito ay aalamin natin ang tamang paggamit ng module. Aalamin din natin ang mga gawain ng mga magulang, guardian o nakakatandang kapatid bilang katuwang ng mga guro sa pagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral. Ipapaliwanag din sa bidyong ito ang mga bahagi ng module at kung paano ito aaralin at sasagutan ng mga bata. Kaya naman, please keep on watching. Sa nakatakdang araw at oras, kukunin ng mga magulang, guardian o nakakatandang kapatid ang learning kit sa paaralan. Ang learning kit ay binubuo ng mga self-learning modules, worksheet, study guide sheet, weekly home learning plan, individual learners progress report, pupils query sheet at iba pang learning materials na makatutulong sa pag-aaral ng mga bata. Ang module ang siyang pangunahing kagamitan sa modular distance learning. Ano ang module? Ang self-learning module ay kagamitan ng mag-aaral na naglalaman ng isang aralin na isinulat sa paraan madaling maunawaan at magawa ng mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. Naglalaman ito ng mga gawain upang malinang at masukat ang natutuhan ng mag-aaral at matugunan ang iba't ibang pangangailangan at kakayahan ng bawat mag-aaral na gagamit nito. Layunin nitong matulungan ang mga mag-aaral sa kanyang pag-aaral habang wala sa loob ng silid-aralan. Hangad din itong madulutan ang mga mag-aaral ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang module ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Narito ang mga bahagi ng module. Alamin. Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa module. Subukin. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano ang kaalaman mo sa aralin ng module. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot o 100%, maaari mong laktawan ang bahaging ito ng module. Balikan. Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin. Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin. Binubuo ito ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang magpatibay ng iyong pag-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng module. Isa-isip, naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa, ito ay naglalaman ng mga gawain makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Karagdagang gawain. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa pagwawasto. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa module. At sa katapusan ng module na ito, makikita mo rin ang sanggunian. Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng module na ito. Tandaan, bago mo pag-aralan ang module, kunin mo ang iyong weekly home learning plan na inihanda ng iyong guro na magsisilbing gabay mo sa iyong pag-aaral. Ito ay naglalaman ng oras at araw ng mga asignaturang iyong aaralin, mga kompetensi na dapat mong matutunan, mga kaalamang iyong gagawin at kung papaano ipapadala ang iyong output sa iyong guro.
Ang sumusunod ay mahalagang paalala sa paggamit ng module. Una, gamitin ang module ng may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng module. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Pangalawa, huwag kalimutang sagutin ang subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa module. Pangatlo, basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Pang-apat, obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. Pang-lima, tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. Pang-anim, kung nasagutan mo na ang lahat ng pagsasanay, ibabalik ito ng iyong magulang o guardian o nakakatandang kapatid sa iyong guro. Kung sakaling ikaw ay nahirapang sagutin ang mga gawain sa module na ito, huwag mag-alinlangang konsultahin ang iyong guro sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag, paggamit ng messenger chat, o kaya naman isulat ito sa pupil's query sheet. Maaari ka ring humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakakatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakakatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Para sa mga magulang, guardian o nakakatandang kapatid, gabayan ang iyong anak sa kanyang pag-aaral. Kunin ang Individual Learner's Progress Report na nasa Learning Kit at itala ang mga gawaing natapos na ng bata. At kung natapos na ng mga bata ang mga gawain niya sa loob ng 1 linggo, ibabalik ito sa nakatakdang araw at oras sa gurong tagapayo. Umaasa kami sa pamamagitan ng pamamaraan na ito, makakaranas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pag-unawa sa kaugnay ng mga kompetensi. Maraming salamat sa iyong panunood.